Okay, so clear ba ang screen? Yes, sir. Okay, so our topic for today is all about the bipolar junction transistor. No? So as previous na to nga gi-take up, so ga-introduce ta sa atong topics no nya naputay na diskutan nato sa introduction about BGT. So okay no, so as mentioned no, sa previous topic, so ang atong BGT is na duha ka type no, natay PNP then naputay NPN. So mao ni ang iyang forma no. So kung PNP transistor, so the emitter is positive, base is negative, positive no. Then the same likewise aring ko ano NPN. So ang emitter na N na negative, ang base is positive and the collector is negative. So mana iyahang physical construction. So kung two diode analogy nani pud ang iyahang forma. Okay, so and iyahang circuit symbols is inunani. So timan na nato no kung ang ato ang transistor is PNP, so ang arrow sa ato ang transistor is pasod no. So makita nato no nga pasod ang ato ang arrow. Then kung NPN, so paggawas ang arrow sa ato ang transistor. So usana nga ato ang timan-an. Okay, so a transistor is a three-layer semiconductor no. So as mentioned before, so naay emitter, natay base ug natay collector nga terminal. Okay, so important notes about transistor operation. Okay, so a transistor can be operated in three regions, namely active, the saturation, and the cutoff region. So in active region, so kung active kani ang ato ang transistor, so the base emitter junction is naka forward bias, while the collector and the base junction is naka reverse bias. Okay, so mo na timan-an nato no nga kung active siya, forward bias ang base to emitter, then reverse ang collector to base. Then ang saturation region is naka forward bias ang emitter, base to emitter, then naka forward bias pod ang collector to base junction. And last is the cutoff region. So emitter is naka reverse and ato ang collector to base is naka reverse bias. So mo na kalahian nilang tulo no? Okay, so there are three common nga configuration ng ato next is natay common emitter configuration, then naatay common collector configuration. So unsay kalayan lang tulo. So ang common base
klaro ra or putol-putol ko? Klaro raman, sir. Okay, no? So, kaya mura mo ito nagsughinay, no? Okay, so padayon ta. So, sa common base configuration, no? Has voltage gain but no current gain. Then sa ato ang common emitter configuration, so has both current and voltage gain. While the common collector configuration has current gain but no voltage gain. So mo na kalahian nilang tulo, no? So okay, so sa common base configuration, so or pwede na tayo ni tawgon og grounded base configuration, no? So the input signal, so mo na ihang forma, no? So the input signal is applied between the transistor's base and the base and the emitter terminals. So naaani ang ato ang input, while the corresponding output signal is taken from between the base and the collector terminals. So mo na iyang forma, no? So ang current nga mo sud or naa sa ato ang transistor is mo ni forma, no? So naa tay current sa emitter, mo pasod siya, no? Kay ang arrow is pasod man, then naay current ka mo gawas sa base, then napod ay current mo gawas sa collector. So using Kirchhoff's current law, so mo ni ihang equation. So IE, ang current na musud sa atong transistor is equal sa sum sa current sa collector din sa base. So mo ni ang basic nga formula, no? Sa current sa ato ang transistor. Okay, so this type of bipolar transistor configuration has a high ratio of output to input resistance, or more importantly, load resistance. So load resistance to input resistance. So giving it a value of resistance gain. So then the voltage gain for a common base configuration is inunani nga mo niyang formula. So V out over Vn. So ang V out is the current sa collector times the RL over the current sa emitter over the times Rn. So mo na ihang formula sa pagkuha sa voltage gain. Okay, so where IC over RL, so kani is the current gain. So pwede na to na, no? Mo na gitawag og alpha. So alpha equals IC over IE. And the RL over Rn is the resistance gain. Okay, so collector characteristics, no? So mo ni iyang forma, no? So ani nga region is mo ni ang cut-off region. So kung ang IC, kung ang current gani sa tong collector is less than 0, so cut-off region. Then ang saturation region pod is kung ang ato ang voltage between the collector and base, so mo ni VCB is less than 0. So aning dapita ang ato ang saturation region. Okay, so the next configuration, no, natay common emitter. So another name niya, no, grounded emitter configuration. So the input signal is applied between the base, nag-input signal to ni between the base and the emitter. So ani na pod ang ato ang input, while the output is taken between the collector and the emitter. So ani ta makuha sa ato ang output. Okay, so the same gihapon, no, ang current na IE equals the summation sa current ni collector o current ni base. Okay, so as the load resistance RL is connected in series with the collector, so the current gain of the common emitter transistor configuration is quite large, as it is the ratio of
IC over IB. So makita mo na to, no? Ang RL is kuan aning collector, naka-series. Okay, so a transistor's current gain is given the Greek symbol of beta. So ang beta is equal sa IC over IB. While ganiha, no, ang alpha is equal sa IC over IE, or the current sa collector over the current sa emitter. Okay, nakasubay ra ba? Okay, so padayon tanaw. So using this equation, kanya gamit ton po to na tong equation sa current, no, katong IE kani IE equals IC plus IB. So maka-obtain ta ani nga relation nga ang alpha is equal sa beta over beta plus 1 ug ang beta is equal sa alpha over 1 minus alpha. Okay, so ay mga problems, no, nga gamit kayo ni nga relation. Kay what if alpha ang given or beta ang given, so unsaon na to pagkuha sa atong mga current sa ato ang collector, emitter o sa ato ang base. Okay, so usa ni nga ato ang kinahanglan nga timan-an. Okay, so mao po ni ang collector characteristics, no. So mao na ang iyahang active region, ang cut-off region, then ang ato ang saturation region. Okay, so the last configuration, no, so ang common collector configuration or the grounded collector configuration. So the input signal is connected directly to the base terminal, while the output signal is taken from across the emitter load. So naani, no, emitter load resistor. So diha naakuha ang ato ang Vout ani. So okay, so this type of configuration is commonly known as the voltage follower or the emitter follower circuit. So mao ni ang forma pod sa common collector. Okay, so the common collector configuration has a voltage gain of about 1, so unity gain. So thus it can considered as a voltage buffer since the voltage gain is unity. So murag silbi nagpaagi ra siya og voltahe, no. So mao po ni ang iyahang current gain, no. So ang current gain equals IE over IB. Then gamito ni nga equation which is mao man ni ang universal, no, or kuan sa atong transistor. So i-substitute na to na ani, so maka-obtain tang inani nga equation. Okay, so ang current gain equals IC over IB plus 1. Okay, so the relationship between the DC currents and gains. So as mentioned, no, so ang IE equals IB plus IC. So kung gamito ni nga equation, so ang makuha na to nga equation para sa current sa collector is IE minus IB. Kung sa base current pod is ang IE minus IC. Then sa equation sa alpha is IC over IE. Then mao man iyahang equivalent sa beta relation, no? While ang beta is IC over IB. Nga equivalent niya sa alpha is mao, you know, alpha over 1 minus alpha. Okay, so murag halos ra may, no, pare-parehar man nga formula. So giuna lang or giuna lag types ano equate. So murag aron-aron rin sila, no, i-transpose lang ni. Okay, so usa ni nga mga formula, no, nga angay nato nga timan-an. Okay, so the bipolar transistor summary, no. So atong three configuration is mao ni yang forma, no. So kintahay natin Vin o Vout. So based sa common emitter, no. So mao ni ang forma.
ang atong input is between sa emitter and base, ang output na to is sa collector of sa base. So, while sa common emitter is ang atong input is nasa base emitter, then ang atong output is nasa collector emitter. While ang common collector is ang atong input is between the base ug ang collector, then ang atong output is between emitter and the collector. Okay? So, muna ang kalahian sa tulo nga configuration. Then, ang generalized characteristics nila is mao ni, no? So, natay input impedance. So, naay input impedance sa atong common base is low, common emitter is medium, then sa atong common collector is high. While the output impedance is very high, high then low. Phase shift is 0 degrees, 180 degrees, ug 0 degrees. Nga atong voltage gain sa common base is high, common emitter is medium, then ang atong common collector is low. While ang atong current gain is low for the common base, then medium, then high. And our power gain is low for the common base, then very high sa ato ang common emitter, then medium sa ato ang common collector. Okay, so the steady state operation of a transistor depends a great deal on its base current, collector voltage, and collector current values, and therefore, if the transistor is to operate correctly as a linear amplifier, it must properly bias around its operating point. So, ano na masud ang ato ang transistor biasing? So, unsay transistor biasing? So, it is the process of setting transistor's DC operating voltage or current conditions to the correct level so that any AC input signal can be amplified correctly by the transistor. So, ana na masud ang ato ang transistor biasing. Okay, so the two most common forms of BJT biasing are the beta dependent and beta independent. Okay, so natay sample nga circuit, no? So natay VCC, so RB, RC, then natay VN. So base ani unsa man nga configuration base sa tulo. Unsa ni nga type of configuration? So anybody? Okay, so base sa tulo no nga configuration is ang kuan la ni, makita man nato no nga ang atong grounded is emitter, so the common emitter configuration. So common emitter din no. So timan-an po nato no nga ang voltage drop between the base and emitter is 0.7. Okay, so operating point. So that the term biasing is an inclusive term for the application of DC voltages to establish a fixed level of current and voltage. So for transistor amplifiers, the resulting DC current and voltage establish an operating point defined as the Q point or the quiescent point. So the goal of transistor biasing is to establish a known quiescent operating point or the Q point for the bipolar transistor to work efficiently and produce an undistorted output signal. So may purpose sa ato ang transistor biasing. Okay, so the function of the DC bias level is to correctly set the transistor Q point by setting its collector current IC
to a constant and steady state value without any external input signal applied to the transistor base. So this steady state or DC operating point is set by the values of the circuit's DC supply voltage VCC and the value of any biasing resistors connected to the transistor's base terminal. Okay, so naatay mga different transistor biasing arrangement. So first is a fixed bias circuit. Okay, so a fixed bias circuit is mo na yung forma sa iyang configuration no? Or sa arrangement. So the circuit shown is called a fixed bias circuit because the transistor's base current IB remains constant for given values of VCC. So and therefore the transistor's operating point must also remain fixed. So so natay arrangement, so na VCC, then ang base is na resistor, so resistor RB. Then ang atong collector is na resistor IC. Okay, so based aning arrangement, so makakuha tag equation ino nani. So pagkuha sa VC, voltage between ang voltage sa atong collector is equal sa VCC minus the voltage drop aning resistor. So VCC minus IC RC. So kaning nga equation is gikan ni sa Kirchhoff's law, Kirchhoff's voltage law. No? So naman na sa ato ang circuit 1. So okay, so pagkuha pod sa voltage between the collector and emitter. So collector and emitter. So voltage between aning lang duha is equal sa VC minus VE. Then based ang atong voltage sa E or sa emitter is 0 since connected man siya sa ground. Then ang atong voltage sa atong base is equal sa voltage BE between base and emitter. So mo na equation no. Then ang atong current sa ato ang base is equal sa VCC minus VBE over RB. So this ang gikan na. So kung mag-apply ka ta sa Kirchhoff's law, so VCC minus IBRB minus VBE equals 0. So mao man na ito makuha. Then equate na to, ipagawas na to si IB. So inani ang mo gawas. Then ang atong IC equals beta IB. So this as mentioned earlier nga ang beta equals IC over IB. So katoy atong i-equate or i-transpose, so maka-obtain tag yung IC equals beta IB. Then atong current sa atong emitter is equal sa IC plus IB. Or based on configuration nga ang ato ang current sa emitter is approximately equal sa ato ang IC. So mao ni ang iyahang mga common nga formulas nga possible na to nga magamit. Okay, so beta dependent biasing ni nga arrangement. Okay, so another arrangement is natay collector feedback biasing. So unsay kalahian nila no? So as kita na to nga ang resistor sa RB sa fixed bias is directly na connect sa VCC. While sa collector feedback biasing na ang resistor sa atong base, resistor sa atong base is ni connect sa ato ang collector. Ani nga point no, ani nga part sa ato ang circuit. So diyan ni kuha sa
connection ng ato ang RB. Okay, so mao po ni ang atong makuha nga mga equations. Okay, using Kirchhoff, so nani ang atong makuha. Okay, so beta dependent biasing, then the collector to base feedback configuration ensures that transistor is always biased in the active region regardless of the value of beta. Okay, so another arrangement is the DC bias with voltage feedback. Okay, so maraog the same ra ani, the same ra siya ani, but ang ato ang emitter part is natay resistor or the RE. Okay, so an improved level of stability can also be obtained by introducing a feedback path from the collector to base. Okay, so marag pare-parehar na sila atong una, Then napod tayo dual feedback transistor biasing. So ang nadugang lang ani is kani nga RD2. So na ay gidugang nga resistor ay then connected sa ground. Okay, so mao po ni ang mga possible nga formula na tong magamit. So adding an additional resistor to the base bias network of the previous configuration improves stability even more with respect to the variation in beta. So by increasing the current flowing through the base biasing resistor. Okay, so naikidugang ani nga part kung dual feedback transistor biasing. Okay, so another arrangement is natay transistor biasing with emitter feedback. Okay, so unsa may nakalahi nila, so kanira na anay resistor ko daring ato ang RE o natay RE. Okay, so mao po ni ang mga possible nga formulas nga atong gamit. So the self-emitter biasing uses both emitter and base collector feedback to stabilize the collector current even further. So the downside of this emitter feedback configuration is that it reduces the output gain due to the base resistor configuration. So nay downside pa dani nga configuration. Okay, so another arrangement is naatay voltage divider transistor biasing. So ang kuan lang ani, ang RB is direct nga nikuha sa VCC compare sa previous compare ani, So instead nga ang resistor ari sa VC kuha, ani siya sa VCC kuha. Then mao ni ang possible nga possible niya nga mga formulas. Okay, so it is the most widely used transistor biasing method. So it makes the transistor circuit independent of changes in beta as the biasing voltages set at the transistor base, emitter, and collector terminal are not dependent on external circuit values. Okay, so mao tay mga common nga transistor biasing arrangement. So okay, so next another example, so determine the DC level of IB. So unsay current sa atong base and the voltage sa ato ang collector for the network. Okay, so using atong mga formula nga gigamit ito ganiha, so maka-obtain tag nani nga mga formulas. So, okay, so sa pagkuha sa IB equals VCC minus VBE over RB plus beta RC IB. So substitute nato ning mga equation. So since kaning arrangement is pare-pareha man na ani, pare-pareha na ani, so ang nakalhi lang ato is duha ka resistor ani. So unsa may atong buhaton? So ang atong buhaton is
Atong buhaton is since naka-series man eh. So by the way no, first na tong buhaton kung inaani no. Since na ay mga capacitor no. Capacitor since ang ato ang i-analyze ani is ang DC man no. So DC biasing. So kaning mga capacitor is iset na to as open. So iset na to as open, so mawa ni nga connection. So mawa ni nga connection, kadi mawa, then mawa. So mo focus lang ta ani sa resistor, then ang ato ang DC source, then atong transistor. Okay, so mana ito ang buhaton kung mag-analyze ta ini og ginunani nga mga circuits. Okay, so balik ta sa ato ang solution no. So substitute ang atong nakuha no. So ang VCC which is 810 VBE. So ang voltage ani is as mentioned earlier is 0.7. Then natay RB. So pila may atong RB? So ang atong RB is the summation ani since naka-series man atong resistor. So di ba? Kung ang resistor is naka-series, so i-add na to ang ilang resistance. So mo niya atong gibuhat i-add. Then ang beta equals 75. Then RC equals ang atong RC, mo niya atong RC no 3.3 kilo ohms. Then ang atong RE equals 0.51 kilo ohms. So okay, so then maka-obtain ta ag 35.5 microamperes. Then kuha na to ang atong since natay IB, so usama ni sa gipangitan no ang IB. Then atong next kuhaon is BC. So kani nga voltage ani. So unsa man na to? So since naman tay kuha no, before ta makakuha ani dapat makakuha tag voltage drop ani. Then usam na to pa sa pagkuha sa voltage drop ani. So kuhaon na to ang current ani. So ang current ani equals so IC equals beta IB. So ang current ani is mo man ang itong IC ani nga part. Then atong IB. Then ang current ani using Kirchhoff's is IE. So IE iset na to ni nga VCC no, current sa VCC nga part. So then kani nga current is equal sa summation ani nga current. So maka-obtain ta ani IC or kani nga current ani is approximately equal ani or equal sa ato ang current ani. Okay, so kung magkuhan mo atong mga equation na katong IE equals ICIB, so maka-obtain mo nga kani day nga current o kani is equal. Then naman tay approximation no nga ang atong collector o ato ang emitter is approximately equal din na. So mo na nga giset na to ni as IC. So ang current ani is equal sa IC no. So IC equals beta IB. So atong beta is 75, then atong IB nga nakuha ganiha is 35.5 microampere. So natay na obtain nga 4.66 milliamperes. So since nakuha man nato ang current ani, then natay resistance, so maka-obtain tag voltage drop ani. So 18 or the VCC minus voltage drop ani. Okay, so VCC minus voltage drop are is money. Okay, 18 minus 3.3 times 2.66. So ang voltage drop ani ay is equal to 8.78 voltage. So 18 minus 8.78 is maka-obtain tag voltage sa ato ang collector ani is equal to 9.22 volts. Okay, so kadto ang mga formula no. Then kung naapoy laing way man ani, di ba? Giset man nato nga ang current sa ato ang emitter o collector is approximately equal. So mo ni ang mga itong ma-obtain. Pero kung dili na to na iset no, nga approximately equal no, kung gamiton dito na tong
gamito na to nino nga IE equals ICIB. So maka-obtain po ta answer nga sa IB. Kung dili na to iset, no, ang makuha na to sa IB is 35.26 microampere. So gamay ra pug ligas, no, kung dili na to iset as approximately equal. Ang atong makuha po sa IC is equal to 2.64. Then ang atong makuha sa VC is 9.14. Okay, so mo na duha na possible nga answer kung ato ang solbo ning nga circuit. Okay, so kinsa man ni pag-obtaining kani nga equation. So naatay small nga paano gamay nga solution na nino. So since inunani man ang atong circuit, no, so kani nga atong circuit is inani magporma. Okay, so pagkuha sa IB, so kuha na ang nato ang current ani. So first is dapat makahibot ta sa voltage ani nga point. So pagkuha ani nga voltage is equal sa, or ang voltage ani is equal sa VCC minus the voltage drop ani. So ang possible nga current ani is equal sa current sa collector o current sa ato ang base. Kay mao ni ang law sa Kirchhoff's current law. So okay, so mao ni atong makuha nga equation. Then mapadayon ta, no, so from ani, so ang value ani equal sa VCC minus RC times ICIB man, no. Then mapadayon na po ta ari, so ang possible nga voltage drop ani is equal sa RB/IB. So mao ni. Then padayon po ta, voltage drop ani is VBE. Then padayon pa ta padung sa ground is ang voltage drop ani is equal sa REIE. Then equal to 0. So kani nga kuan is mao ni ang Kirchhoff's voltage law. Okay, so i-simplify ni. So VCC ya kare gibali na to, VCC minus VBE. Then ang RC times ICIB. Then kaning duha RBIB minus REIE. Then copy. Then IC plus IB is equal sa IA. So mo ni, no, IC plus IB equals IA. So mo ni equate. So ang atong value na ani karon is RC times IE. Then REIE, then RBIB. So gi-copy ra. Next is VCC. So gi-copy ni, no. So so kani unsay common nila is IE, no. So gipagawas na to ang IE. Then RC, so puro man yung mga negative, no, so ipagawas na to ang negative. So RC plus RE. So ang RE, di ba, ang RE is approximately equal din na sa IC, which is equal sa beta IB. So ano eh, sa beta IB. So kadto di ang IE equals approximately equal sa beta IB. So ano, no? Then copy. Then kuha na to ang IB, no? So IB, so gipa na to sa left side. Then maka-obtain tag inani nga equation, which is mao'y gigamit ganiha. Okay, so mo ni, no, mo ni ang ato ang na-obtain. Okay, so base sa mga gihatag nga equation sa different biasing, transistor biasing, is naka-obtain tag nadto nga ang formula. Okay, so naay pangutana sa kuan sa solution.
Okay, so kung may pangutana, no? So natay activity. So determine the VC. So ang voltage ani, then ang voltage sa ato ang base for the network. Okay, so ipas lang niyo, no? Ipas ang inyong hangkuan in pwede picturean ninyo, no? Mag-solve mo niya, picturean niya. Then mo i-serve as attendance ninyo. So sa akong gisend nga link, no, at to i-pass ang inyong answer. Okay, so okay, so pwede yan ta magsugod ang solve, no? Wala. Dahil USB terus kaya pa. Okay, so pwede yan ta magsugod ang solve, no? Then ikuan lang ninyo sa link atong hang link nga gihatag. So palihog lang ko click ato, then ato i-pass ang inyong answer o i-fill up ang inyong for the attendance. Okay?